Proyekto Helmo. Laking Maynila si Luning. Simula pagkabata ay inalagaan na siya ng kanyang tiyahin na taga Maynila. Bihira lamang siyang makauwi sa probinsya nila dito sa Surigao. Mabibilang lamang sa mga daliri niya. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pamilya niya sa Surigao. Pinauuwi siya roon dahil gusto umano siyang makita ng lola niyang noon ay nag-aagaw buhay na. Yun umano ang huling-hiling na matanda kaya naman hindi siya makatanggi. Isa pa, naging malapit din siya rito gawa ng sa tuwing uuwi siya sa probinsya ay nilulutuan siya nito ng iba't ibang kakainin at mga paborito niyang ulam. Dali-dali siyang nag-leave sa kanyang trabaho para lang makauwi. Kagad naman siyang pinayagan ng kanyang mga amo nang malaman nila ang dahilan ng biglaang pagpapauwi sa kanya. Hindi na nakasama sa kanyang pauwi sa probinsya yung tiyuhin at tiyahin niya dahil kapos sila sa pinansyal at marami pa silang gagastusin ng mga panahon na yon. Nung lumuwas na ito, ilang oras din siyang nagbiyahe bago makarating sa probinsya nila. Halos hindi na nga niya matandaan yung daan pa uwi sa kanilang bahay gawa ng napakatagal na niyang hindi umuwi ron. Liblib ang lugar nila. Madalang ang mga bahay na naroroon. Yung barangay nila ay tila tagong barangay kung saan iilan lamang ang nakakaalam. Tahimik, walang supply ng kuryente, tigang ang lupa, at tanging mga balon lamang ang kuhanan ng tubig na medyo may kalayuan pa sa bahay nila. Habang tinatahak ni Luning ang bako-bakong daan papunta sa bahay nila, bigla na lamang may sumulpot na malaking baboy ramo na kulay itim. Humarang ito sa dinadaanan niya. Dahilan para matigilan siya sa paglalakad. Pinagmasdan niyang maigi yung baboy ramo na yon. Takang-taka ito dahil napapansin niyang palaki ito ng palaki. Sinubukan niya itong bugawin para umalis sa gitna ng daan pero hindi man lamang ito natinag. Napaatras siya nang makitang palapit ito nang papalapit sa kanya. Hindi siya halos makapaniwala nang biglang naging dalawa yung baboy ramo na yon. Hindi niya alam kung saan nanggaling yung isa. Basta bigla na lamang itong sumulpot. Napapikit na lamang siya nang makitang pasugod na sa kanya yung mga yon. Buong akala niya noon ay lalapain na siya ng mga ito. Mukha kasing mapabangis sa mga ito. At halatang gutom na gutom dahil lumalabas pa sa gilid ng bibig nila yung mga malalapot na laway. Bago pa siya tuluyang nalapitan ng mga yon ay may narinig siyang malakas na bulyaw mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang tatay Ruben. Bakas sa mukha nito ang galit. "Huwag niyong gagalawin yung anak ko kung ayaw niyong makatikim sa akin." Sambit ng tatay niya na may halo pang gigil nun. Nabigla umano si Luning dahil tila naintindihan ng mga baboy ramo yung tinuran ng kanyang ama. Umatras sa mga ito at dali-daling tumakbo patungo sa mayabong na damuhan. Nagpasalamat si Luning sa kanyang ama. Sa kanya ito niyakap. Nagmano na rin siya bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa daan sila ay nagkukumustahan, napansin ni Luning na hindi mapakali ang ama niya. Tingin ito ng tingin sa paligid na waring may hinahanap. Napansin din niya ang maigpit na paghawak nito sa puluhan ng itak na nakasuksok sa taluban na nakasabit sa bewang nito. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay kagad siyang sinalubong ng kanyang nanay at ng mga kapatid niya. Niyakap siya ng mga yon. Kinamusta. Doon na niya naikwento ang tungkol sa baboy ramong humarang sa daan.
Gayon na lamang ang pagtataka niya nang makitang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng bawat isang naroon. Nawala yung ngiti nila. Naging seryoso. Nawirduhan pa siya sa kinilos ng mga yon dahil hindi sila magkamayaw sa paghahanap ng mga bagay na matutulis at matatalim. Ilan na rito ang buho na may patulis sa dulo. Yung isa sa mga kapatid niyang lalaki ay nagsukbit pa ng tansong punyal sa bulsa nito, sa likuran ng kanyang salawal. Samantalang yung nanay naman niya ay naglabas ng maraming pinatuyong buntot na pagi. Habang yung bunso naman niyang kapatid na babae ay nagsindi ng dapog sa gilid ng kanilang bahay. Takang-taka siya nun. Hindi niya alam kung para saan yung inihahandang gamit ng kanyang pamilya. Hindi na raw muna siya nagtanong nun. Naisip niya na pumunta na lamang sa silid ng kanyang lola para makita ito. Pagbukas niya sa pintuan ng kwarto, ay bumungad sa kanya ang isang matandang payat na halatang hinang-hina. Naiyak na lamang siya noon nang makita ang kanyang lola na halos hindi na makagalaw dahil sa katandaan. Kitang-kita niya rito ang pangangapos at paghabol nito sa hininga. "Apo, ikaw na ba yan? Salamat at dumating ka na. Ngayon ay pwede na ako magpahinga." Mahinang sabi ng kanyang lola. Niyakap niya ang matanda at sinabihang magpalakas, pero unti-unti na itong nalagutan pa ng hininga habang nakadanta ito sa balikat niya. Napasigaw na lamang siya at napahagulgol dahil doon ay nagsipuntahan na yung kanyang pamilya sa loob ng kwarto. Maging sila ay naiyak dahil sa pagkawala ng matandang yon. Habang nakapalibot sila sa bangkay, bigla na lamang nag-iba yung amoy ng hangin. Naging masangsang yon at umalingasaw ang napakabahong amoy na nanggagaling sa labas ng bahay. Sunod-sunod na rin yung mga kaluskos na naririnig nila. Maya-maya ay meron na rin kumakalmot sa dingding kung saan lumilika ito ng nakakangilong tunog. Lumabas sa bahay ang tatay ni Luning, dala ang buntot ng pagi at yung itak na palaging nakasabit sa bewang niya. Sunod na ring lumabas yung mga kapatid niya, pati yung nanay. Bali siya lang ang mag-isang naiwan sa tabi ng yumao niyang lola. Dala ng kuryosidad, sumilip siya sa siwang ng bintana noon. Ganun na lang ang takot niya nang makita ang mga nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Malalaki, mahahaba ang mga kamay at binti. Nanlilisik yung mga mata at may mga malalaking bunganga na puno ng matutulis na ngipin. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig habang pinapanood kung paano makipagbuno ang kanyang pamilya sa mga nilalang na yon. Ilang beses siyang muntikang mapasigaw sa tuwing may susulpot na nilalang na susugod sa kanyang tatay Ruben. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman niya ng mga sandaling yon. Takot dahil sa mga kakaibang nilalang na sumusugod sa kanila at pagkamangha naman dahil sa nakikita niyang husay sa pakikipaglaban ng kanyang buong pamilya. Makalipas ang mahigit kalahating oras na pakikipaglaban, unti-unti nang tumahimik ang paligid. Isa-isa na ring nagsipasukan sa loob ng bahay ang mga kapatid niya. Doon pa lang siya nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ng mga yon tungkol sa mga nilalang na nais manakit sa kanila. Ayon sa mga kapatid niya, mga aswang umano ang mga nilalang na yon. Karamihan umano sa kanila ay nabibilang sa mga lahi na kung tawagin ay mga balbal. Sila ang mga aswang na kumakain ng karne ng mga bagong patay na tao. Marahil kaya sila pumunta doon ay dahil naaamoy nila yung bangkay ng lola nila. Alam na alam kasi ng mga nilalang na ito
ang amoy ng mga patay. Kung minsan pa nga ay hinuhukay pa nila ang nakalibing na bangkay para kanilang maging pagkain. Samantala, yung mga baboy ramo naman na humarang sa dinaraanan niya ay kabilang sa mga uri ng mga aswang lupa na kung tawagin na ay mga awok. Hindi lubos makapaniwala si Luning sa mga sinabi ng kanyang mga kapatid. Sa tinagal-tagal na niya sa Maynila ay wala pa siyang narinig tungkol sa mga aswang at sa iba't ibang uri ng mga ito. Hindi rin niya akalain na darating ang araw na masasaksihan ng dalawang mata niya ang totoong wangis ng mga yon. Nang makapasok na sa loob ng bahay yung nanay at tatay niya, ay kita pa rin niya ang galit sa mukha ng mga yon. Kapag nalibing na ang lola niyo, pupuntahan ko yung supremo nila. Magbabayad sila sa pagsira ng sinumpaan naming kasunduan. Ang gagalaiting sambit ng kanyang tatay Ruben noon. Hindi niya maunawaan kung ano ang tinutukoy nitong kasunduan. Gulong-gulo ang isip niya dahil sa sunod-sunod na pangyayaring hindi maipaliwanag maging ng siyensya. Natili na lang siyang tahimik at nagluksa sa pagkawala ng kanyang lola. Kinabukasan, matapos sila makagawa ng ataol na gawa sa plywood ay maingat na nilang inihiga ang bangkay ng matanda. Nung araw ay hindi pa umano uso noon sa kanila ang pag-iimbalsamo. Kaya naman 1 hanggang 2 araw lamang ang itinagal ng burol noon. Tangi mayayaman lamang ang kayang magpagawa ng nitsyo noon na paglalagakan sa bangkay. Karamihan ay gumagawa lamang ng malalim na hukay na magsisilbing libingan ng patay. Yun ang mga madalas biktimahin ng mga balbal. Dahil madali lamang para sa kanila na humukay kahit gaano pa ito kalalim. Habang nakaburol ang matanda, kabilin-bilinan ng kanilang nanay at tatay na huwag hayaang mawalan ng bantay ang kanilang lola. Lalo na kapag dumilim na yung paligid. Salit-salitan silang magkakapatid na umupo sa harapan ng ataol ng nakaburol. Mga pasado 11:00 na ng gabi nang magpapalit na yung kapatid niyang bunso sa pagbabantay gawa ng inaantok na raw ito. Siya ang nagpresentang humalili rito. Ilang oras din siyang nakaupo sa harapan ng ataol noon. Pinagmamasdan ng kanyang lola na noon ay parang natutulog lang. Yung sumapit ang 2:00 na madaling araw ay nakaramdam na siya ng matinding antok. Pinilit niyang gisingin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Hindi niya alam kung bakit na mga oras na yun may naaamoy siyang malansa. Hindi na siya inaantok noon pero nakaramdam siya ng pagkahilo. Pakiramdam umano niya ay umiikot ang kanyang paligid noon. Hindi nagtagal, napapikit na lamang siya sa kanyang inuupuan. Ng mga sandaling yon ay nawalan na pala siya ng malay dahil sa kakaibang amoy na ipinalanghap sa kanya ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Nagising na lamang siya dahil sa galit na boses ng kanyang nanay at tatay. Pagmulat niya ay nagkakagulo na ang lahat. Nang tinanong niya kung anong nangyari ay nagulat siya sa nalaman nun. Ayon sa nanay niya, nang mga sandaling nakatulog siya ay nasalisihan siya ng mga aswang. Pinalitan umano nila ang bangkay ng kanilang lola. Ang nakikita umano niyang nakahiga sa ataol ng mga oras na yon ay isa na lamang ilusyong pambulag na gawa ng mga balbal. Ang nakahiga sa ataol ay isa na lamang palang natutuyong katawan ng puno ng saging. Yun daw talaga ang ginagamit ng mga nilalang na ito na pamalit sa mga bangkay na kinukuha nila. Nang oras na yun ay tinugis ng kanyang tatay Ruben yung mga nilalang na nararamdaman niyang nakapaligid at nagmamasid sa kanila. Ilang aswang na umano ang napatay nito at pinahirapan pero
walang isa man lang sa kanila ang umaamin kung saan nila itinago ang bangkay ng matanda. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, ay napansin ni Luning ang unti-unting pagbabago ng bangkay na nasa ataol. Mula sa pagiging tao ay naging katawan ito ng puno ng saging. Nang tuluyan ng mag-umaga ay tuluyan na ring lumantad ang tunay na itsura ng bagay na nasa ataol na yon. Tama ngang sinabi ng kanyang ina, hindi na yun ang bangkay ng matanda. Isa na lamang iyong tinapyas na sapwa ng saging. Maging siya ay labis ng nabahala. Kaya naman nang marinig niyang susugod ang kanyang tatay Ruben sa bahay umano ng tinutukoy nitong pinuno ay nagpumilit siyang sumama. Isinama naman siya ng kanyang tatay kasama yung dalawa pa niyang kapatid na lalaki. Ilang metro lang ang nilakad nila ay narating na nila ang isang magarbong mansyon na may kulay itim at abong pintura. Hindi lubos maisip ni Luning na meron palang ganong kalaking bahay sa barangay nila. Nasisiguro niyang mayaman ang nakatira doon. Nakailang katok ang kanyang tatay sa gate bago yun bumukas. Sinalubong sila na maganda at mistisang babae at magiliw silang inanyayahang pumasok sa loob ng bahay. Nung nasa loob na sila ng malawak na sala, nakita nila roon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sofa. At sa tabi naman nito ay nakaupo rin yung ilan sa mga kalalakihang medyo may edad na rin. Para bang alam na alam umano nila na magpupunta sila ron. Inanyayahan daw silang umupo sa pahabang sofa. Umupo umano sila ron at saglit na namayani yung katahimikan. Maya-maya ay inilabas na ng tatay Ruben niya ang galit. Supremo, alam kong alam mo na ang ginawang panggugulo ng mga kauri mo. Hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Dahil kayo ang sumira ng kasunduan ay magbabayad kayong lahat. Galit na sabi ng tatay Ruben niya. Huminahon ka, kaibigan. Umabot na sa akin ang ginawa nilang panggugulo at ngayon ay kasalukuyan ko na silang kinakastigo. Tugon ng lalaking ito. Napansin ni Luning na nakayuko lamang at walang kibo yung mga lalaking nakaupo sa tabi ng matandang lalaking yon. Makalipas ang ilang minuto, sabay na lumuhod yung dalawang lalaki. Humarap sila sa kanya at humingi ng tawad. Ayon sa mga yon, sila yung dalawang baboy ramo na humarang sa kanya. Gulat na gulat noon si Luning dahil hindi niya lubos sa kalain na ang mga awok na nais sumunggab sa kanya noon ay nag-aanyong tao rin. Marunong matakot at humingi ng tawad. Sinabi ng kanyang tatay Ruben na mapapatawad lang niya ang mga yon sa pagsira ng kasunduan kung ibabalik nila ng maayos yung bangkay na kinuha ng gabing yon. Nagulat sila. Sabi nila, wala raw isa man sa kanila ang kumuha sa bangkay ng matanda. Inamin naman ng Supremo na ilan sa mga alagad niya ang sumugod sa kanila ng gabing yon pero hindi para kuhanin ang patay, kundi para kunin at kainin si Luning na inakala nilang dayo lamang sa lugar. Gawa ng hindi nila ito palaging nakikita ron. Nang malaman umano nila ang anak ni Ruben si Luning ay huminto na sila sa pagtugis. Napamura na raw noon yung panganay na kapatid ni Luning. Iisa lamang umano ang iniisip nila noon. Kung sino ba talaga ang nagnakaw ng bangkay ng lola nila. Doon na pumasok sa isip nila ang isa pang angkan na mga aswang na may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na yon. Yun ay walang iba kundi ang pinsan mismo ng Supremo na tulad nito'y may mataas ding uri. Sa kanya sumusunod ang ilan sa mga aswang sa lugar. Dali-dali nilang tinungo ang bahay ng pinsan ni Supremo noon. Malaki rin yun at magarbo ang dating pero sadyang nakakatakot gawa ng
Nasa gitna umano ng masukal na kakahuyan yon, kung saan wala na talagang iba pang mga bahay. Nung nasa tapat na sila ng bahay na yon, napansin ni Luning na parang humihinga yung lupa. May kung anong gumagalaw sa ibaba nun. Maya-maya ay nagkaroon ng bitak yung lupa at lumabas mula roon ang isang dambuhalang bayawak. Halos kasing laki na yun ng tao. Malalaki rin at mahaba yung mga pangil nito. Napasigaw si Luning dahil sa takot, pero yung mga kasama niya ay hindi man lamang natinag sa kinatatayuan. Mabilis na hinugot ng kanyang tatay ang itak na purong tansunon. At sa isang kisap mata ay nagawa na niyang tagain yung bayawak. Kitang-kita niya kung paanong unti-unting naging abo yung bayawak na isa rin palang aswang na nagpalit lamang ng anyo nun. Nung nasa tapat na sila ng pintuan ay biglang bumukas ang pinto at lumabas mula roon ang isang matangkad at may edad na lalaki na nakasuot ng kulay itim na talukbong. Nanilisik ang mga mata nito habang nakalabas yung dalawang matutulis na pangil nun. Nagsalita ito at sinabing sawa na raw siya sa pakikipagsundo sa mga tao. Hindi na raw sila natatakot sa pamilya ni Tatay Ruben. Ibabalik niyo ng maayos ang bangkay ng nanay ko o papatayin ko kayong lahat. Galit na sigaw ni Tatay Ruben. Isa-isa umanong nagsilabasan yung mga nilalang na kung tawagin ay balbal. Sinugod si Luning at ang mga kapatid nito. Gayun na lang ang pagtataka ni Luning dahil lahat ng nagtatangkang lumapit sa kanya ay nalulusaw at nagiging abo. Naalala niya na bago pala sila umalis ay may kwintas na ipinasuot sa kanyang nanay. Isa pala yung mutya na kargado ng malakas na orasyon na pangontra sa mga ganitong uri ng nilalang. May kanya-kanya ring panlaban ng mga kapatid niya, kaya naman mabilis nilang napapatay yung mga aswang na sumusugod sa kanila. Umaga yon, kaya naman hindi ganoon kalakas ang mga nilalang na yon, kahit pa medyo madilim sa kakahuyan. Nang akmang susugurin na nung pinsan ni Supremo si Tatay Ruben, bigla na lamang itong natigilan at maya-maya'y nanghina. Ang sinumpaang kasunduan na hindi dapat binabali. Napalingon silang lahat nang marinig ang boses ni Supremo. Hindi nila namalayan na sumunod pala ito sa kanila. At ito mismo ang tumapos sa buhay ng kanyang pinsan sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng daliri nito. Nang pasukin nila ang bahay nito ay nakita nilang nakahiga sa sahig ang bangkay ng lola ni Luning. Tinulungan pa sila ng alagad ni Supremo para mabilis at maayos na maibalik ang bangkay kung saan ito nararapat. Matapos ang araw na yon ay nailibing nila ng maayos ang matanda. Ang mapayapang kasunduan sa pagitan ng mga aswang at mga taong naninirahan sa barangay na yon ay nagpatuloy at hindi na muli pang nasira. Nang makabalik na sa Maynila si Luning, ay palagi na niyang ikinikwento ang naging karanasan niya sa kanilang probinsya. Hanggang ang kwentong ito ay nagpasalin-salin na sa bawat henerasyon ng angkan namin. Hanggang umabot na nga ito sa aming henerasyon.